Isa pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan po, si Lola Inday naglalaba. Marami po tayong labahan ngayon. Ayan po, nakapagbanlaw na po ako sa unang batch. At pagkatapos nga po ng unos kahapon, habang tayo po ay nagba-Bible reading, ay bigla po tayong inatake sa puso. Alam niyo mga kaibigan, ang tagal po natapos ng atake. Almost 11 o'clock na ng gabi. Talaga pong pambuno po ako kay kamatayan. Pero wala po siyang magagawa sa ating Panginoon dahil kapag hindi pa talaga oras ng tao na umalis sa mundo, ipaglalaban pa po ng Panginoon ang ating buhay. Ang kailangan lang po talaga ay yung ating pananalig sa ating Diyos, mga kaibigan. Yan po ang huwag maalis sa buhay natin kahit anuman ang sitwasyon. Hingalo ka man, naghihirap ka man, o nasa alanganing sitwasyon ka man, ay manawagan po tayo sa Panginoon. At pairalin po natin yung ating pananalig sa Diyos habang tayo po ay tumatawag at nagkikipag-usap sa ating Panginoon at humingi ng habag niya na hanggat maaari ay tulungan niya tayo at ipaglaban niya po ang ating buhay na kanyang ibinigay sa atin. Yan. Alam niyo po ba, ito po yung tip lalo na po yung mga hindi pa nakakaranas ng sakit sa puso. Kapag meron pong atake, nagiging purple po ito, violet po yan ang ating lips, o kaya nangingitim. Kapag matindi na ang atake ay nangingitim na po yung ating lips o ang ating labi. Kaya kapag napapansin na po natin na medyo maitim na yan, doon pa sa hindi pa nakakaranas, ay maging mahinahon lang para makapag-isip po ng tama na hindi po natataranta. Dapat hindi po tayo ninenervyos. Ayan, pagpasensya nyo na po yung aking camera kasi mataas po sa atin. Pero nung simula po nung ako ay inatake ng 2017, siguro mga kaibigan, kasi hindi ko pa talaga alam ang sitwasyon ng aking sakit. Pero puro po yan na panalangin. Lord, wag muna. Talagang nagkikipag-away ako kay kamatayan, spirit of death, premature death. Talagang sa pangalan ng Jesus, ay akin talagang winawasak yan, na hindi pwedeng wala ang buhay ng premature death. Kailangan yung kamatayan talaga na kalooban ng ating Diyos, dahil alam naman po natin ang trabaho ni Satanas sa mundong ito. Siya po marito para pumatay, magwasak at manira ng buhay ng tao. Ayan po, palagpasin po muna natin si nanay, nagtitinda ng tulya. Kaya mula po nung ako ay nakakaranas po ng ganito, alam niyo po ba yan, umaatake po yan kapag ako po ay nananalangin o may ginagawa po tayo para sa Panginoon. Talaga pong ang kaaway ay umaatake. Imagine, kahapon po ay parang nasa 5 PM po tayo ng hapon, nagbabasa ng salita ng Diyos. Tinantanan po ako mga almost 11 ng gabi. Talagang salamat sa Panginoon kasi andoon po yung katatagan, yung buo ang loob, na hindi tayo padadala sa takot, sa nervyos. At kailangan talaga maging handa din po tayo, kasi kung yun na ang kalooban ng pagkuha ng Panginoon ng buhay ng isang tao o ng kanyang anak, wala na po tayong magagawa, o di po ba? Congratulations na sa mga buhay ng mga anak ng Diyos kapag kinukuha na ng ating tatay sa langit. Ibig sabihin, uuwi na sa tunay na tahanan. Kaya lang ako talagang nire-request ko pa po sa ating Panginoon na wag muna, kasi maliliit pa yung aking mga apo, mga bata pa. Ngayon pa lang po nila ako nakikilala na ito pala ang lola ko, may lola pala ako. So kailangan po
meron silang magandang memory sa lola nila. At saka meron pa po akong apo na parating pa lang ngayong March. Kaya sabi ko sa Lord, hapon Lord, hindi pa po tapos yung aking Bible reading sa YouTube. Kaya ipagkaloob mo pa po ang aking buhay. Yan. Kaya after the storm, pagkatapos ng unos mga kaibigan, ayan, ratsyada na naman ang inyong lola Inday. Tayo po ay maglalaban na naman. Bakit ako po ang naglalaba? Kasi po hindi po talaga ako makontento sa laban ng aking mga anak. Teka lang po kontento yun. Tsaka alam niyo mga kaibigan, pinag-aralan ko po yan, kinilala ko yan ang aking sakit. Kailangan kilalanin po natin ang ating mga karamdaman. At dapat meron po talaga tayong mga gamot. Hindi po pwedeng gamot. Ang gamot po ay instrumento ng Panginoon sa buhay ng tao, sa mga may sakit. Yan, ang mga doktor ay instrumento, ang hospital ay instrumento. Kaya lang, doon sa panahon na wala kang budget para sa hospital, lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, ayaw na ayaw ko yung manghihiram kami ng pera para sa emergency. Ang Panginoon naman ang may-ari ng buhay. Alam naman niya ang kalagayan ng tao. Kaya talagang kami lang ni Lord ang nag-uusap. At granted naman mga kaibigan, sa bawat panawagan natin sa Diyos ay granted naman. Napakamahabagin talaga ng ating Panginoon. May patotoo po ako sa inyong konti. Last 2019, yun po ang kahuli-hulihang punta ko ng emergency room. Grabe po mga kapatid. Yung panahon ng COVID-19 na hindi pwedeng may kasama sa loob ng hospital, na bago ka man entertainin dadaan ka sa 3 interview. Una, sa labas ng hospital, ang magtatanong sa iyo ay mga gwardiya. Pangalawa, doon sa pintuan ng hospital, ang magtatanong sa iyo ay mga empleyado ng hospital. Ang pangatlo ay doon na sa loob ng emergency room interview. Panahon na yun, halos naghihingalo na ako. Talagang habol-habol ko ng hininga ko, pero inurasan ko po, almost 45 minutes po ang lumipas. Pero salamat sa Diyos kasi andoon pa rin yung kanyang pag-iingat. Talagang kontrolado ng Diyos ang buhay natin. At mag-isa lang talaga ako sa emergency room. Wala ring mga pasyente kasi ang mga pasyente pala ay hindi ko alam. Sinasabi nulong sa akin ng isang nurse doon na, ate, magpakatatag ka kasi nasa 2nd floor yung mga pasyente na may COVID. At bibihira daw ang lumalabas ng hospital, na kapag pumasok ka sa hospital ay talagang tawag dito, tingin sa'yo ay may COVID ka na. Pero wala akong sipon, wala akong ubo, wala akong lagnat. Kaya pinakalkal ko po sa kanila yung record ko. At ang mga record lang po doon talaga ay yung pag-atake ng aking puso at wala nang iba pa. So yun po ang mga dahilan ko bakit ako-confine ako sa hospital nila. At salamat sa Panginoon dahil hindi po ako pumayag. Sabi ko sa kanila, uuwi ako, pipirma ako ng waiver at uuwi ako. At magmula noon talaga mga kaibigan, pinag-aralan ko yung aking sakit. Talagang ang sakit kasing ito, may kinain kang bawal o hindi, may atake ka. Masaya ka o hindi masaya, may atake ka. Galit ka o kalmado, may atake. Ano pa ba? Tumatawa ka, biglang aatake. Ano po ito yung traidor na sakit. Kaya doon po sa mga hindi pa nakakaranas ng sakit sa puso o atake, once po na nangitim ang lips ng isang tao, kaya nag-violet at nangitim po ang mga kuko, ibig sabihin po yan na may atake na po yan sa puso. Kaya kailangan po maging alerto lang at kalmado, buo yung isip at damdamin ng tao para hindi po tayo
mawala ng wala sa oras. Kasi karamihan talaga ng namamatay. Kasi pinangungunahan ng takot, ng nervyos. Kaya huwag po tayo matakot. Imbes na matakot tayo, ipikit natin ang ating mata at makipag-usap sa Panginoon na, Lord, hawakan mo ang aking buhay. Ikaw ang may likha ng buhay ko. Ikaw ang may control ng aking heartbeat. Kaya, ikaw na ang bahala. Alam niyo po yung unang atake ko mga kaibigan ng 2017. Hindi ko po kasi alam yan. Yung first time ko pong naranasan. Ang akin pong dugo ay 230. Taas ng BP ko, ang ating heartbeat ay 118 o 120, tumataas pa. Naglalaban yung kaba, yung takot, kaya tumataas ang BP. Siyempre, pag first time mong naranasan, talagang makakaramdam ka ng nervyos o takot. Pero kapag nakakapag-pray ka ay unti-unting pinapakalma ng Panginoon yung damdamin mo. So, ang tagal po, ang tagal. Nilagyan na ako, in-injection na ako ng pangpakalma, pinainom na ako, pero ang tagal talaga, naka-oxygen na ako. Pero purihin po ang Panginoon. Okay na naman. Siguro mula 2017 hanggang 2019, mga 20 times na atake. Grabe mga kaibigan. At doon lang napupunta ang pera. Alam niyo naman ngayon. Basta pumasok ka sa emergency, kailangan may pera ka. Kaya nung mga panahon na yon, talagang nakakapanlumo. Tapos meron ka pang ibang iniindang sakit. Sabi ng aking doktora, kilalang doktora dito sa Laguna, ang sakit ko daw sa puso ay reaksyon na ng aking breast cancer. At kailangang operahin, pero hindi po talaga ako nagpa-opera, walang biopsy, wala lahat. Basta ang sinabi ko lang sa Panginoon, Lord, ang buhay na ito ay ikaw ang may-ari, ikaw rin ang magtatakda ng oras o panahon sa pag-uwi ko sa iyong tahanan, sa iyong kaharian. Kaya wala po akong pinagalaw, basta ako lang po ay nanalig lang sa Panginoon mga kaibigan. At meron naman po akong gamot sa atake, meron po akong oxygen sa puso, meron po akong para sa puso, meron po akong pangkabog sa puso, meron po akong pang emergency na gamot, yung kapag biglang tumaas ang BP mo ay nasa ilalim ng dila, binababad. Alam niyo po, ang history ng ating high blood ay seconds lang. Para bang pagbuga ng puso ko, parang lumalapot yung dugo. Kaya hindi ka makahinga, tapos ang BP mo tataas. Kaya meron po akong aspirin aspilit, pangpalabnaw ng dugo. Hindi lang po halos aspirin aspilit, meron po akong losartan 100 mg, meron po akong pang kabog sa puso, meron po akong oxygen sa puso, meron po talaga akong pang puso, meron din po akong pang allergy, meron po akong pang acid. Yan po ang aking mga gamot, ang daming gamot. Pero salamat sa Diyos dahil ang Panginoon po talaga ay nag-provide din ng aking gamot. Pero wala po akong gamot sa cancer. Ang aking gamot sa cancer ay mga dahon-dahon, dahon ng guyabano, dahon ng malunggay, dahon ng bayabas, kahit ano na, o yung bulaklak ng glutarnate. Yan po ang aking panggamot sa aking breast cancer. Kasi wala naman po talagang gamot ang breast cancer mga kaibigan. Kita nyo nga, kahit tanggalin na yung breast, kahit nag-chemo na, kahit nag-radiation na, di po ba namamatay? Ang bilis po nga mamatay yung mga panabayan ko nga na makakilala ko na nagka-breast cancer, nagpa-radiation, nagpa-chemo, nagpa-biopsy. Hindi pa po sila inabot ng 6 months. Patay na po sila. Ako po, 2016 pa nagsimula ang breast cancer ko. Purihin ang Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, 2024 na, buhay pa po ang inyong Lola Inday. Kita niyo naman, sa masayaw-sayaw po nga po tayo dito sa ating
YouTube channel, good vibes lang. Di po ba? Napansin niyo po ba? Pag sumayaw ang inyong Lola Inday, hindi halata na maraming pinagdadaanan na sakit sa katawan. At yan po ay dahil sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit ako gumagawa ng masasayang content. Kasi gusto ko pong ipasa sa inyo mga kaibigan yung joy, yung kagalakan ng Panginoon sa buhay ko na sa gitna ng aking mga pinagdadaanan ay nariyan po yung ating kagalakan mula sa Panginoon. Kaya lagi po nating tandaan, ang Diyos lang po ang may hawak ng ating buhay at wala pong exempted sa suffering. Wala pong exempted mayaman, mahirap, malungkot, masaya, maganda o hindi masyadong kagandahan, sikat ka o hindi. May suffering po tayong lahat. Iba-iba lang po ang tsuri. Iba-iba lang po ang tawag dito, ang pamagat ng ating mga suffering. Hindi lang po Nibot ko po yung ating washing machine kasi dali-diretso na. Yan po ang design ng mga suffering ng buhay. Ako lagi kong sinasabi sa Lord, huwag muna ngayon kasi ang dami ko pang prayer items, ang dami-dami kong pinapanalangin mga kaibigan. Andyan ang mga pamilya, mga kaibigan, lahat tayo, lahat ng aking mga followers, subscribers, viewers, listeners. Kasama po yan sa ating panalangin kasi ang buong bansa ay pinagpipray natin, ang ating mga pinuno sa ating bansa ay pinagpipray natin. Hindi po tayo pwedeng mabuhay na tayo lang. Hindi pwede yung prayer natin ay para sa atin lang. Kailangan para sa lahat kasi yan ang nais ng Diyos na makita sa ating buhay. Yung meron po tayong malasakit sa ating kapwa at malasakit sa ating bayan. So, marami pa pong duty si Lola nyo Inday kaya hindi pa po pwedeng kuhanin ng Panginoon. Alam niyo po, every time na may atake ako na parang gustong-gusto na talaga ni Taning na kuhanin ang buhay ko. Alam niyo po, ramdam ko rin po na pinaglalaban ng Diyos ang aking buhay. Wala naman pong kapangyarihan ang diablo sa buhay natin, kundi yung bigyan ka lang ng takot. Yan. Alam niyo po, ang takot ay nakakamatay po yan. Nervyos, nakakamatay po yan. Pero purihin ang ating Diyos dahil siya po ang nakikipagpambuno against sa ating mga kaaway para po protektahan ang ating buhay. Ngayong araw po ay araw ng linggo, araw ng pananamba natin sa Panginoon, pero andito po ako. Maglalaba po muna ako kasi 3 o'clock po ang live stream ng CCF. Alam niyo mga kaibigan, hindi ako pwedeng bumiyahe na mag-isa dahil alam niyo po, ang sakit na ito. Andoon po yung faith natin, pero kailangan din po natin yung wisdom na kailangan din nating ingatan ang ating sarili. Yung last nasa loob kami ng church, nagsisimula siyang umatake pero pumunta pa po kami ng mall, so doon na po talaga bumudalas yung atake. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pauwiin mo lang ako sa bahay, feeling ko ligtas na ako. Sabi ko kay Bunso, mauna tayo kasi kasama ko ang pamilya. Mauna tayo, lalabas tayo ng mall. Alam niyo po ba, paglabas namin ng mall, grabe po yung yung chill ko. Yan po ang sakit ko. Kapag umaatake po ay nag-chill po ako. Talagang nanginginig po ang aking buong katawan at halos maglalak po yung aking jaw. Talagang matindi po. Ang una ko pong ginagawa kapag nararamdaman ko po yan, ay nagpapinit po ako ng tubig sa takuri, tapos binababad ko po. Kaya pinapatong ko po yung kamay ko sa ibabaw ng takuri para po suportahan ng init yung aking puso. Tapos umiinom ako ng mainit na tubig, pero saan ka kukuha ng ganun sa loob ng mall? Kaya ang prayer ko, Lord, paratingin mo lang ako sa bahay, alam kong safe na ako. Kaya lang paglabas namin doon sa mall, tingnan yung mga kaibigan, andyan sobrang napakabait. Bigla po akong binangga ng napakainit na hangin.
ang hangin-hangin po sa labas. Pero yung bumangga po sa akin na hangin ay sobrang init. Sabi ko yung bunso, naramdaman mo ba yung hangin na mainit? Sabi niya, wala mama, ang lamig na eh. Grabe, pag bangga sa akin ng malamig na, ay mainit na hangin, biglang tumigil yung pag-chill ko. Tapos sumakay na kami sa tricycle. Andyan pa rin yung init na naramdaman ko. Alam niyo po, bago kami dumating sa bahay, okay na ako. Kumbaga, recover na ako. At pagdating dito sa bahay, ay nagpahinga lang ako ng konti. Alam niyo po ba, ako po yata yung may sakit na hindi po talaga ako OA. Kasi, basta makahinga-hinga na ako ng mabuti yan, galaw na naman. Hindi po ako sanay yung inaasikaso ako ng aking mga anak. Alam niyo po ba, siyempre po ang mga anak may mga pamilya, hindi ko ugaling tumawag sa kanila palagi na, uy, may atake ako. Si Bunso maghapon sa school, meron pa po history na nag-isa ako sa bahay. Grabe ang atake mga kaibigan. Sakto na yung aking kapitbahay andyan at andyan ang kanyang tricycle. Ako mismo, sabi ko sa driver na kapitbahay namin, dalhin mo ko sa hospital at emergency. Ako, ha? Wala kang kasama. Okay lang. Dadalhin ko po mag-isang aking sarili sa emergency. Iko-confine ko po yung aking sarili sa hospital kapag hindi na kaya. Kumukuha lang ako ng kasama kasi hindi ka pwedeng i-admit kapag wala kang kasama. So, pagkatapos na ma-admit ako, pwede na umuwi ang kasama. Kaya ko nang alagaan yung aking sarili. Kasi nung mga time na yan, nasa Mindanao si Lolo Dodong, alam nga naman, uy, umuwi ko muna kasi may atake ako. Ako po nakaready talaga mga kaibigan kung ano ang kalooban ng Diyos. Ayun na ang tanggapin ng buhay. Kasi nga, kalooban na ng Diyos yun eh. Hindi natin pwedeng kalabanin ang kalooban ng Panginoon. Pero wag po kayo mag-alala. Andito pa rin ang inyong Lola Inday. Nagsisimula pa lang tayo na sa Deuteronomy pa lang ito ang ating Bible reading. Tagal-tagal pang malayo-layo pa ang ating lalakbayin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, talagang itinuka ko po yan sa sarili ko na babasahin ko po uli ang Biblia. Naisip ko naman, kung ako lang ang magbabasa, sarili ko lang ang makakarinig at makakabasa. Kaya inilagay ko po yan sa YouTube channel para kapag merong may mga makarinig o may mga oras na makinig ng salita ng Diyos na hindi po nakakapagbasa palagi, ay maibahagi po natin sa kanila ang salita ng ating Panginoon. Kaya po nandyan po yan sa ating YouTube channel, Sarili Mix Stories. Yan po ang dahilan kung bakit nilagay ko po sa ano. Kasi sayang naman mga kaibigan, yung binasa ko lang para sa aking sarili. Pero kung binasa ko yan at inilagay ko dyan sa YouTube channel natin, tiyak po marami ang makakarinig yan. Kaya ang Diyos po ang magtatanim sa puso ng bawat isa ng kanyang salita at ang Diyos din po ang magpapatubo ng pananampalataya ng tao sa Diyos sa pamagitan pa rin ng salita ng ating Panginoon. Kaya yan po ang mga kwento natin na kumbaga lahat tayo ay dumadaan sa suffering. Iba-iba nga lang ang theory, iba-iba ang title. Pero ang kailangan lang po natin gawin ay magpakatibay sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. At lagi po tayong manalangin, 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 manalangin kahit walang answered prayer. Kahit taon-taon na ang lumipas, wala pa rin answered prayer. Tuloy-tuloy pa rin ang panalangin. Dapat wag po tayong humintok dahil nakikita ng Diyos yan at alam ng Diyos yan kung kailan niya tutugunin ang ating prayer. Pero po ang aking mga karanasan kapag emergency na po ako, ang Diyos po talaga agad-agad quick. Para bang alam niya po yung kunyari emergency, tapos sumigaw ka, Lord, saklolo, parang kitang-kita akong Panginoon tumatakbo para sakluluhan ako. Di po ba ang galing ng illustration sa aking isipan. Kaya yun lang mga kaibigan ang magandang ginawa ng Diyos sa buhay ko mula kahapon 5:30 ba yun umatake hanggang mga 11 mga 10:50 mga almost 11 na huminto at ganun katibay ang kapangyarihan ng Diyos sa
sa buhay ko. Kaya kayo po, mag-ingat po kayo. Ingatan niyo po ang inyong mga sarili. Huwag po ninyong lapastanganin ang inyong mga katawan kasi ang singil po ng katawan ay sa huli. Noong araw hindi rin po ako maingat. Bali-bali lang din po ako sa aking katawan ng kabataan ko. Kaya dumating po sa punto na maniningil po talaga ang kalikasan ng ating katawang lupa. Ano po? Kaya mga kaibigan, lagi ko pong sinasabi na kahit anuman ang sitwasyon ng buhay, magpakatatag lang tayo. Kalma lang, kalmado lang. At kapag kalma ang ating isipan, ay nakakapag-isip po tayo ng tama. Kapag maglo at may takot ang ating damdamin at isipan, hindi po tayo nakakapag-isip ng tama. So, yun lang po. Maglalaba po muna. Ang inyong Lula Inday, dyan lang po muna kayo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at huwag na huwag po tayong sumuko sa ating pananampalataya sa Diyos. Hanggang dito na lang po muna. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.